Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito nina Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Sicilia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dito, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin ay iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaniningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto, bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon.
Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Ang sa akin ay nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama at ako'y mananahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami ay sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa simbahan, ang katawang mistiko ni Kristo, naway maging daan siya ng pagkakasundo at pagtutulungan ng mga tao, manalangin tayo. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway sila ang maging kinatawan ng pagmamahal ni Kristo sa ating mundong nababalot ng pagkamakasarili at kawalang malasakit. Manalangin tayo. Para sa mga bansang nasa gitna ng digmaan, naway maisip ng mga pinuno nila ang kawalang saysay ng labanan at magsimula ng tapat na pakikipag-ayos para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Para sa mga mag-anak na pinaglalayo ng inggitan at hidwaan, naway maunawaan nilang tanging pagpapatawaran ang makapagbabalik ng minimithing kapayapaan. Manalangin tayo. Para sa bawat isa sa atin at sa mga mahal natin sa buhay, naway tulad ni San Francisco de Assis, tayo'y maging kasangkapan ng kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Para sa ating lahat, upang sa pamamagitan ng paggawa, ang bawat isa ay makapagkamit ng tunay na tagumpay at bawat pamilya ay maitaguyod sa dangal at ang lipunan ay lumago sa diwa ng tunay na pagkatao ayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan.